Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrew Jen Agner at welcome po sa aking 265 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo. At ngayong araw po ay March 17, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay dichotomy. Alin ang tama? Katawan na may kaluluwa o kaluluwa na may katawan? And ang scripture po natin ngayong araw ay Genesis chapter 2 verse 7. Sabi po dito, "Then the Lord God formed a man from the dust of ground, and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being." Sa Tagalog po, "At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa." And sabi po dito, ang dichotomy is the theory of dichotomy teaches that human being consists of two essential parts, body and spirit. The term soul or spirit are used interchangeably in scripture, referring to the same immaterial part of man. The soul spirit is what continues after that and is ultimately reunited with body is the resurrection. Unlike trichotomy, which separates the soul and spirit, dichotomy affirms the unity of our immaterial being in relationship with God. And teaching number 1 po natin is man is both physical and spiritual. Sabi po tayo na tayo pong mankind is binigyan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po physical na hindi lang po physical, kundi meron tayong spiritual na dapat na pinapalago natin to by pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, the spirit lives on after death. Sabi po naman dito na yung spirit po natin, di ba po may physical tayo, yung body natin, and yung spirit po natin, pag tayo po ay namatay, ang spirit po natin ay mabubuhay pa rin po. And teaching number 3, God cares for both the body and the spirit. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos ay may care sa ating, hindi lang sa ating body, kundi pati na rin po sa ating spiritual. Kaya po dapat kino-grow po natin yung body at spiritual na meron tayo. And application number 1, value eternity by investing in God's kingdom. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na i-value natin yung internal life natin, yung eternity natin by pag-invest natin, pagkilala natin sa ating Panginoong Diyos, pagkilala natin sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Na yung eternity natin, internal life natin is yung habang buhay natin, yung habang nabubuhay tayo, dapat in-invest natin to sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos at pagsama sa kanyang kingdom, paglago sa kanyang kingdom. And application number 2, apply the whole gospel to the whole person. Sabi po dito na i-apply po natin yung sarili natin, i-apply po natin yung gospel ng ating Panginoong Diyos, hindi lang po sa physical natin or sa spiritual natin, but dapat kung i-apply natin to sa spiritual natin, dapat sa ating katawan din para pares silang nag-grow. And application number 3, nourish both the physical and the spiritual. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-nourish po natin hindi lang yung physical natin, kundi yung spiritual po natin. Kaya nga po para silang nag-grow, and dapat in-invest natin yung sarili natin sa puro kabutihan at huwag puro kasamaan. At i-apply po natin yung buhay natin, internal life natin sa ating Panginoon Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.